Ano yung mga naging epekto nito sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo? Mahirap. So, eto mga pre, pakinggan po natin ang video na to. Kasi natatakot kami lahat. Kahit sino naman tao, matatakot sa ganito. Binibigyan nila ako ng lakas ng loob. So, ayan, kasi, itong si Along Malapitan, di umano, ay meron po itong ginahasa na minor, no? So, ito yung ating bibigyan ng reaction ngayon, mga pre. So, sabi ko nga, mga pre, no, kung may mga issue pala, itong mga taong ito, bakit nyo pa iboboto? 'Di ba? Alam nyo, hindi natin kailangan ng leader na nanggagahasa. Pag may kilala kayong ganon na mayor, senador, or kahit anong posisyon sa gobyerno, kapag tumakbo yan, wag nyo pong iboto yan. 'Di ba? Ano yan eh, kumbaga, dadami lang yung lahi niyan eh. Oo. Saan ka ba makakita pag panahon ng eleksyon mamimigay ng tuyo? Oh. So, ito po ngayon yung bibigyan natin ng reaction, mga pre. Itong panggagahasa di umano nitong Along Malapitan. Oh, hindi malapitan. Pag malapitan mo, bibigyan ka ng tuyo siguro. Oh, pero hanggang dun lang, ha? Pero pag tapos na, nanalo na, ewan ko lang kung malalapitan. Sabi ko nga sa inyo, iwasan po natin yung ganung mga kandidato na may bahid ng kamanyakan. Marami po yan. Nagkalat yan sa buong Pilipinas. Ha? Yung mga manyakis. Oh, may manyakis sa Davao na kulto. Oh. Akalain mo tumakbong senador? May gumaya. Actually, una pa pala itong si parang kasabayan ito ni nitong bibigyan natin ng reaction ngayon, no? Oo. So, eto na. Pakinggan po muna natin yung kanyang mga sasabihin dito, and then maya-maya po at meron tayong isang audio na bibigyan din po ng reaksyon. Nabanggit kanina sa press call yung nag-udyok sa'yo na ituloy ang kaso nito. Nung nakita mong nangangampanya ang akusado, ano yung mga naisip mo sa oras na mga yon? Galit na galit ako. Ito. Nung nakita mo mga ngampanya yung akusado, ano yung reaksyon nung ginahasa? Ito po yun. Nung araw na nakita ko siya, tatakbo siyang homeless sa kalungan. Kasi, matagal na po itong video na to, Matagal na po, nakalagay po dito, basta mamaya malalaman po natin, no? Matagal na po itong video na to, no? Hindi po ito bago, Matagal na po. diyan ako lumaki sa kalooban. Gusto kong mangyari siya manalo. Kasi kung sakaling mananalo siya, baka hindi lang ako ang manalo. So, kung titingnan niyo po dito, masama po yung loob niya kasi wala pong hindi po siya hindi niya nakuha yung hustisya. 'Di ba? Kasi syempre yung kalaban, yung mapera, may pera. Pinapagalaw nila yung pera nila. 'Di ba? So, pag ganun pala, hindi gumagana yung batas. 'Di ba? Isang mahirap, ginahasa, di umano, ni Along Malapitan, 'di ba? Nagreklamo, pero walang nangyari. Ano ba yan, Along? Bakit ganun? Totoo ba? Totoo ba to? Pero syempre, no? Bago natin bigyan ng reaksyon itong isang audio po natin ngayon, no? Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan huwag kalimutan mag-subscribe. Meron po tayong dito, 2 YouTube channel, pero nasa sa inyo na, no, kung isa-subscribe nyo lahat. Okay? Isang ballpoint man at isang ballpoint man 2.0. Pero pag DDS ka, huwag ka na mag-subscribe. Huwag ka na mag-subscribe. Hindi ka kawalan. Hindi kita kailangan dito, ha? So, ito na nga, mga pre. Meron din po tayong Facebook page. Yan, ballpoint man 2.0. At syempre, meron tayong Timbirador at meron din po tayong TikTok. Yun na nga, no? Bigyan natin ng reaksyon itong isang audio. Ayan, isang audio. Bigyan po natin ng reaksyon. Kasi patungkol po ito na sa panggagahasa di umano ni Along Malapitan sa isang minor. Ito po ay detalyadong kumbaga detalyadong yung mga nangyayari, no? Noon.
sa ano, dito kay Along Malapitan at sa kanyang ginahasa di umano. So ito na mga pre, no, pakinggan po natin ito. Sa paghalal ng mga lider ng bayan kada eleksyon, hindi lang importante ang popularidad, yaman at kakayahan bilang basehan, dapat din kilatisin ang karakter o pagkatao ng isang kandidado at sukatin siya batay sa mga kanyang inasal at ginawa noon at ngayon. Tama, kailangan kilatisin nyo yung mayor nyo dyan sa Caloocan. 'Di ba? Kilatisin nyo yung kandidato na gusto nyong iboto. 'Di ba? Tingnan nyo ano yung nakaraan nito. Kung may bahid ba ito ng kademonyuhan or manyakis ba ito? Abay, kung manyakis, huwag nyo na iboto. 'Di ba? Bakit nyo iboboto yung manyakis? Bakit nyo ilalagay dyan yung manyakis kung manyakis naman talaga? Kung ang pangalan niya ay Malapitan pero hindi siya malapitan, bakit nyo iboboto? Ang ganda ng pangalan. 'Di ba? Ang tanong, kaya nyo ba lapitan? Kilatisin nyo po muna. 'Di ba? Kung ako sa inyo, may Trillanes naman subok na yan Nakikipaglaban yan para sa katotohanan. 'Di ba? Oo, nakikipaglaban po si Trillanes para sa tama. Ngayon, bakit pipili kayo ng isang manyak kung meron namang matino? 'Di ba? Marami pong manyak diyan Katulad na lang ni Kibuloy at iba pa. Marami po. Bakit niyo pipiliin yung tao na to kung may bahid na ito ng panggagahasa? At syempre, lumabas pa po ito sa balita. 'Di ba? Bakit? Hindi ba kayo naawa sa inyong mga anak? May mga babae kayong anak. Isipin niyo na lang kung ang magiging leader ninyo sa lugar na 'yan ay merong issue patungkol sa panggagahasa. Aba, mag-isip-isip na po kayo. Dapat wag magkasarili. Isipin nyo yung apo ninyo, anak ninyo. 'Di ba? Kasi mahirap po kung magkakaroon tayo ng leader na manyakol. Tuloy natin. Alamin kung siya ba ay naging mabuting tao kahit noong wala pa siya sa poder o nagsisimula pa lang magkamal ng kapangyarihan. Sabi ko nga mga pre, wag po kayong titingin doon sa mga pangako ng mga politiko. Wag. Ang dapat nyo pong tingnan, no? Kung ano yung nagawa nila. 'Di ba? Noong sila ay mayor pa. Anong nagawa nila? Meron ba? O binigyan lang kayo ng tuyo? Paskong Pasko? Paskong Pasko, magtutuyo kayo? Ayun yung pinamigay ni Malapitan 'Di ba? Tuloy natin to. Sa lungsod ng Caloocan ay may naganap di umano na panggagahasa sa dalawang menor de edad na magpinsan noong 2008. 2008 po yun. So, di umano, merong panggagahasa dyan sa Caloocan. At sino yung nanggahasa? Hinuli ang dalawang magpinsan ng mga barangay tanod ng Caloocan noong madaling araw ng Abril 2008 dahil sa paglabag di umano sa curfew. Okay lang yun, nahulihin mo kasi may curfew naman talaga. Okay lang yun na huhulihin mo sila kasi lumabag lumabag. Ang tanong, nung nahuli, anong ginawa? Dinala ang magpinsan na 14 at 16 na taong gulang sa barangay hall kung saan inabutan nila ang barangay chairman noon na si Dale Along Malapitan at ang kanyang tiyuhin na kinatawan din ng barangay na si Mariano Malapitan na mayapa na ang tiyuhin. Okay, wala na yung tiyuhin. Sa nilagdaang salaysay noon ng dalawa na public records na ngayon ay inakusahan nila ang magtiyuhin ng panggagahasa noong madaling araw na iyon. So dalawa. Dalawa yung nanggahasa, di umano. Sa dalawang minor de edad, magtiyuhin. Pero yung isa po, wala na, namayapa na. Naisampa ang kasong rape laban sa dalawa at sa iba pang barangay tanod sa Office of the City Prosecutor ng Caloocan. Agad naman kinupkop ng DSWD ang dalawang magpinsan dahil nga menor de edad bilang proteksyon, lalo na nung magsimula makatanggap ang pamilya nila ng banta at pananakot. So may pagbabanta at may pananakot. 'Di ba? Para lang mapatahimik yung tao.
Siyempre, kung magsasalita nga naman itong mga ginagahasa, masisira ang pangalan ng ni Along Malapitan. 'Di ba? Masisira yung pangalan nila. So, pag nasira yung pangalan nila, hindi na sila pagkakatiwalaan ng mga tao. So, siguro, ayon dito sa balita or sa ano na pinapakinggan po natin ngayon, binibigyan natin ng reaction, ayon po dito, merong pananakot na naganap. 'Di ba? So, tinakot yung dalawang minor. O syempre, pag minor, masabihan ka lang ng nakakatakot na salita, pagbabanta, parang matutrauma ka na niyan. 'Di ba? May trauma. Oo, so hindi po ito maganda sa isang leader, no, na mahilig manakot. Porket kayo yung may pera, kayo yung nasa kapangyarihan, abay mga aabuso na kayo ng mga kababaihan. 'Di ba? Pangit naman ng ganun. So tuloy natin 'to mga pre. Halos lampas 3 taon silang nasa kustodiya ng DSWD. Mm. Matagal na nagalangan ng DSWD na isapubliko ang mga detalye ng kaso upang proteksyonan ang mga menor de edad, kaya ngayon lang naglalabasan ng tungkol dito. Magugulat po kayo. Bakit sa tuwing eleksyon maglalabasan yung ganitong issue? Bakit? Kasi po, kahit wala namang eleksyon, kahit ano pang isigaw po nila, hindi po sila naririnig. Kaya minsan, magtataka kayo, sa tuwing eleksyon may ganitong, yung issue ni Malapitan, lumalabas. Dahil baka sakaling may pumansin. At kailangan talaga itong mapigilan. At kailangan malaman ng mga tao sa Caloocan na eto talaga si Along Malapitan. Na di umano, merong 2 minor de edad na ginahasa. So tama po ba yun o hindi? Natural, mali. So, ang maipapayo ko lang, lalong-lalo na sa mga taga-Caloocan, wag po kayo magbulag-bulagan dyan. Diba? Nasubukan nyo na, nakatikim na kayo ng tuyo galing sa kanya. Subukan nyo naman po yung si Trillanes. Subukan nyo naman po si Trillanes. Paskong Pasko. 2024 December 2024. Tuyo lang binigay sa inyo. Yan ba yung dapat handa natin sa Pasko? Oo, masarap yung tuyo. Kaya nga lang, hindi. Ang pangit naman, Paskong Pasko, di ba? Magtutuyo ka. Bibigyan ka ng ganon. Ha? Subukan nyo po. Trillanes. Di ba? Hindi kayo magsisisi dyan. Subok na natin yan eh. Mga Duterte nga, nilalabanan yan eh. Di ba? Tuloy. Ang balik ng kampo ng Malapitan ay politika lang ito dahil hindi nila kakampi ang nakaupong mayor noon. Ang ama noon ni Along Malapitan ay nakaupong congressman na si Oka Malapitan. Ngayon ay mayor na si Along Malapitan, congressman pa rin si Oka. Sa ginawang pagsusuri sa 2 bata ng PNP Crime Lab sa Camp Crame at ayon sa DSWD documents, kumpirmadong may lacerations sa kanilang mga ari at may blunt force na ginamit at penetration na nangyari. Oo. Kumpirmado. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, politika lang, pamumuliti ka lang. Nakakalungkot na ang kaso nila tulad ng mga kasong isinampa ng mahihirap laban sa mga maimpluwesya ay walang pinuntahan. Na-dismiss ang kaso noong 2011. Na-dismiss. Bakit po na-dismiss? Kasi yung kalaban po noong nagahasa, di umano, makapangyarihan. Bukod sa makapangyarihan, marami pong kwarta. Diba? Noong 2013, nag-attempt ang isa sa biktima na buhayin ulit ang kaso nang mabalitaan niya na tumatakbong congressman si Along na nooy nag-level up na bilang konsehal. Subalit, tila walang nangyari dahil ayaw makipag-cooperate nga noon ng DSWD upang isapubliko ang mga dokumento na may kinalaman sa rape case. Ngayon lang, pagkalipas ng maraming taon na naisapubliko na ang mga dokumento. Sa kasong nabanggit, walang nakulong, walang nagdusa, ngunit habang buhay, na traumatized, ang 2 magpinsan na ngayon ay nasa edad lampas 30. Nakulapulan lang ang kaso ng mga paratang na ginamit ang 2 menor de edad sa away politika ng kampo ng Malapitan at ng nakaupong mayor noon.
Kasama rin sa laysay na sinamantala ng kampo ng malapitan ang kamangmangan ng pamilya na nagawa nilang palabasin na may kasunduang silang nilagdaan na nagpapawalang totoo sa paratang ng mga biktima. May alegasyon din na binayaran ng tig 20,000 piso ang pamilya ng mga biktima upang huwag nang ituloy ang kaso. Kung babasahin ang salaysay ng dalawang bata, ay may pinapirmahan sa kanila. Pagpalagay natin, sige. Pagpalagay natin na nabayaran ng 20,000 pesos, yung nabayaran sila. Kasi kung ikaw, alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang panggagahasa, bakit kita babayaran? Alam ko sa sarili kong malinis ako eh. Pero kung alam mo sa sarili mo na may tinatago ka, gagawa ka ng paraan para mapatahimik tong mga to. Pagpalagay natin, totoo na tumanggap sila ng pera na 20,000 pesos. Ang tanong, bakit mo binayaran? Para mapatahimik sila, tama? So, dahil gusto mo silang mapatahimik, ibig sabihin, totoo yung kanilang mga reklamo. Diba? Kasi gusto mong patahimikin eh. Kasi pag hindi sila tatahimik, kasiraan mo yan. Kaya gagawa ka ng paraan para mag-zip yung bunganga nila. Yung mga labi nila. Diba? Ako ngayon, akusahan nyo ako. Si Ballpoint Man, nanggahasa ng nanggahasa ng mga chicks ni Kibs. Hayaan ko kayo. Sige, balita nyo yan. Wala akong pake dyan. Bakit? Hindi ko naman ginawa eh. Pero kung ginawa ko, teka, bubunot ako ng dito, mga 150. 150 tumahimik ka lang. Babayaran kita 150. Mga ganun ba? Kasi, alam mo, guilty ka, ginawa mo. Pero kung hindi mo ginawa, bahala kayo dyan. Diba? Tuloy natin. Na papel ang isang tao. Isa pa, pwede itong silang sampahan ng kaso ni Malapitan kung totoong naninira lang sila. Pero hindi eh. Diba? Hindi naman kinasuhan. Yun yung kaduda-duda doon. Diba? Tauhan ng mga malapitan. Kasi hindi po basta-basta yung sasabihin mo na lang doon sa tao, ginahasa ako niya, no? Hindi po basta-basta yun. Kailangan mong patunayan yan. Diba? Na hindi nila masyadong naunawaan. At sigurado na tayo na ipagsasawalang kibulang ulit ito ng kampo ni Mayor Along at agarang babahiran ng kulay politika. Kung mahusay ang pagkatao ng magtiyuhin, sila sana ang unang sumagip sa magpinsan mula sa kapahamakan. Pinangaralan na huwag magpapagabi sa daan at inihatid sa kanilang mga bahay. Subali imbes na maging protektor ng kabataan at mahihina, sila pa ang mga demonyong sumira sa kanilang kinabukasan. Isinalaysay din ng magpinsan na buhat ng magahasa, sila ay nag-iba ang kanilang pagtingin sa lahat ng mga lalaki, lalo na yung may edad sa kanila. Siyempre, na-trauma eh. Diba? Na-trauma, minor ka, ginahasa ka, matutrauma ka. Maninibago ka, teka. Pag makakita ng lalaki yan, parang alanganin na silang makipag-usap eh. Kasi, nagalaw sila eh. Diba? Na lahat sila ay rapist. Napapanahon na marahil nabalikan ang kasong ito dahil tumatakbong alkalde ulit si Along Malapitan at congressman pa rin si Oka. Nagpapalitan lang ang mag-ama bilang mayor at congressman ng Caloocan. Sila na ngayon ang ruling elite sa Caloocan. Lipas na ang panahon nila Asistio, Echeverry at Malonzo. Kung noon na kapitan ng barangay, palang si Along ay nagawa na niya ang ganong pang-aabuso, ano pa kaya ang mga nagawa o ginagawa niya? Ngayong sila na ang hari ng Caloocan. Kung walang lumalabas na mga kaso laban sa kanila ngayon, hindi malayo na ginawa din nila ang ginawa nila sa magpinsan na menor de edad para manahimik? Kung taga Caloocan ka, dapat bang magtiwala ka pa sa kanila? Hindi sapat na gwapo, matipuno, at mapera ang kandidato, suriin nyo din ang kanilang pagkatao. Kung mabuti ba silang tao? Yun. So, ganun po yun, kayong sa mga kaibigan natin dyan sa Caloocan, oo. May isyong ganito, and then, yun na nga, pinatahimik. Ayon dito sa balitang ito, binayaran daw sila ng 20,000 pesos. So, mapapaisip ka dun kung talagang hindi totoo yun, bakit ka magbabayad? Bakit ka magbabayad para mapatahimik lang sila? Kung talagang hindi totoo yun. Diba? So, nakakaduda. Kaya ako sa inyo, mga pre,
subukan nyo yung bagong muka diyan sa Caloocan. Nandiyan naman po si Trillanes, 'di ba? Oo. Wag na po tayong wag mo na po tayong magbulag-bulagan pa na pipiliin nyo pa rin si Along Malapitan kasi marami daw siyang naibigay sa inyong tuyo. Wag po kayong tumingin sa tuyo, ha? Oo. Obligasyon po ng mayor na alagaan yung nasasakupan niya. Hindi nyo kailangang maging utang na loob yun sa kanya. Kasi pera nyo rin po yung mga pinapamigay sa inyo. Kaya nga lang, medyo tinipid kayo. 'Di ba? Kalain nyo, pera nyo yun, pero tinitipid pa kayo? Oh. Okay ba sa inyo yun? Titipirin kayo. Pero pera nyo, taxpayers naman kayo. Pera nyo, 'di ba? Okay ba yun? Hindi. 'Di ba? Si Trillanes, nanggahasa ba? Ay wala pong ginahasa yan. 'Di ba? Oo, doon po tayo sa matino at marunong makipaglaban para sa katotohanan. 'Di ba? Doon po tayo sa totoo. Wag po sa mga manyakis. Maraming manyakis diyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya pag alam nyo na kandidatong manyakis, wag nyo na pong iboto yan. Dahil mga salot yan. 'Di ba? Isipin nyo, may mga anak kayong babae, may mga apo kayong babae. Paano pag yung mga yan, mabiktima ng mga rapist na yan? Oh. Nasa huli yung pagsisisi. So, habang maaga pa, putulan nyo na ng sungay. Itong mga taong ganito. Ganito yung klase ng takbo ng utak. Ha? So, yun lang po yung masasabi ko dito sa ating video na to, mga pre, no? Mahaba pa sana yung gagawin kong komento ngayon. Kaso, yung kasi, yung video niya, sa interview niya, medyo mahina. No? At may mga music pa, so hindi na natin tinapos. At least, may pinarinig ako sa inyo na kaunting kumbaga, speech, di ba? Or depensa niya para sa sarili niya. So, yun lang muna. Abangan nyo po yung susunod nating content. Baka gawan ko pa ito ng part 2 kasi maghahanap ako ng mas maraming matibay na ebidensya para maipakita po sa inyo. So, yun lang po muna yung ating video ngayon, mga pre. Siyempre, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Ballpoint Man 2.0. Asan na ba yun? Wala. Ayan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may Timberador po tayo ng Facebook page. May TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. And sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video.